Hey yo, what's up mga kawasak? So today is Sunday and syempre bibiyahe tayo ngayong araw. Auto accept off and go online. Today is Sunday guys, at hopefully ay kahit na maka 1K lang tayo hanggang mamayang alas 5, kasi alas 11 na namalengke pa ako kanina kaya hindi agad ako nakabiyahe, no? Ngayon ay alas 11 lang tanghali, kaka-online ko lang at siguro hanggang alas 5 lang ako kasi nga maaga ako bukas para sa medical natin papunta sa Japan, no? So nakapag-medical na ako last September, kaso nga lang 'di ba na-delay yung alis ko kaya abutan na ng expired yung aking medical that time. Tapos ngayon pinagme-medical ulit ako. Nagalit nga ako dun sa hapon tsaka sa agency na nagsabi sa akin na mag-medical na ako that time nung September. Tapos yung pala hindi naman pala agad ako makakaalis. So sayang yung binayad ko. Magkano din kasi yung medical na yon? 8,200 plus yung nireseta nilang gamot na doon din binili sa loob ng medical center nila. Nabot din siguro ng 9,000 plus yung pamasahe ko pa doon. Abala ko pa, kain ko pa. Ayun, nabot ng mga siguro pagpalagay na 10,000, tapos may treadmill test pa ako 1,300 plus. So magkano din yun? Pagpalagay mo na 11,000 yung nagastos ko doon, no? Tapos nakatatlong balik ako sa medical center. Kasi nauna ko medical ay inulit yung hindi ako nakapag-fasting. So di naman, nalimutan ko din kasi sa local naman is di naman kailangan mag-fasting kapag ka magme-medical. So doon is kailangan, di ako nakapag-fasting. Tapos salay na rin nila sa dugo ko. So mag-fasting daw ako. Alam nila kapag alam talaga nila kapag hindi ka nag-fasting tapos nakuhaan ka ng dugo ata. Ewan ko anong dugo nga lang ata yun. Oo. Tapos ngayon, di syempre wala tayong kain bukas. Magpa-fasting tayo para hindi tayo pabalik-balik sa agency, sa medical center na provided ng agency, Hindi man provided kasi bayad din namin yun Ewan ko ba, sabi nga sa akin nung hapon hindi naman siya yung boss ko Sabi sa akin nung nung nag-aasikaso sa amin sa Japan na babaeng Hapon, no. Sabi ko kasi maghahagilap pa ako ng pera, pwede bang sa Monday? Sabi niya try daw niyang kausapin kung mapapahiram ba ako ng pang medical. Nahiya naman ako. Sabi ko hindi, kaya ko yan. Akong bahala diyan. Ang point ko lang is ngayon is nagkasabay-sabay yung maintenance ng kotse, maintenance ng motor. Hindi naman natin talaga pwede pabayaan yan. Hindi ko naman expected kasi nakabudget na yan Tapos panghulog pa nitong kotse. Hindi ko naman expected na papaulitin tayo ng medical. So pinapanalangin ko nga na wag nang paulitin ng medical kasi magkano kasi yung medical, ang mahal-mahal. Tapos sa bala pa nakapag-medical na naman ako. Di sana hindi na nila muna ako pinag-medical noon, no, para yung budget ko pampa-medical noon is napakinabangan pa. Dagdag ko pa sa iba ko munang gagastusin. Katulad niyan, bali wala pala yung medical ko that time. Bali wala pala yung medical examination ko noon. Sayang yung perang ibinayad. So ganoon talaga guys, kapag ka mag-abroad ka, nandyan yung hirap, nandyan yung abala, nandyan yung sakripisyo talaga bago ka makaalis, no. So kasalanan ko din naman noon, ayos na yung lahat, pero maperma na lang ako dapat ng kontrata. Kaso nga lang is mas pinili kong umayaw at magsimula ulit dito sa Pilipinas. So hindi pala ganun kadali kasi anong edad pa lang naman ako nung una kong alis year 2021 ba yun? Una kong alis? Hindi, 2019 nung una kong alis, punta akong Qatar. Tapos 2020 yung padalo akong alis, punta naman ako ng Japan at 3 years mahigit ako nun. Hindi ko naman alam talaga yung buhay dito sa Pilipinas dati kasi nga easy go lucky lang ako na alam mo yon, hahanapin mo talaga yung sahod mo sa Japan. Yung mga sinasahod mo sa Japan is kapag nagtrabaho ka sa Pilipinas, sumahod ka dito ng 10,000 sa kinsenas, 8,000 is talagang napakaliit ang tingin mo. Kumbaga dito nakakain lang ako sa masasarap na kainan kapag saktong sahod, kapag alam mo yon, yung may bonus lang ganon, may extra bonus na hindi mo inaasahan, doon makaroon ka na extra pera. Hindi tulad sa Japan na makakain ka sa masasarap na kainan, tapos makakapunta ka sa gusto mong puntahan, makakabili ka ng mga gusto mong gadget. Unlike dito sa Pilipinas na talagang aantayin mo pa yung bare months, aantayin mo pa yung bonus, aantayin mo pa yung 13 month. Wala, mahirap dito. Kaya napagdesisyonan ko na kahit na malungkot sa abroad, sa ibang bansa, mostly sa Japan, wala akong magagawa kasi yung buhay na gusto ko para sa sarili ko, para sa pamilya ko, para kay Trisha, hindi ko kayang gawin dito. Hindi ko kayang pag-anahan dito. Or tamad lang talaga ako. Hindi naman ako tamad Ang hirap. So pinakamadali talaga
medyo pag angat-angat mo ng kaunti, makatulong sa medyo mabilis na pagproseso ng buhay mo. Gusto mong buhay is mag-abroad ka. Lalo yung yung linya ko naman is skilled painter, so malaki naman yung chance na hindi naman ganun lang kababa yung sahod, may laban-laban din naman, no? So yan lang mga kawasak, wala pa tayong booking, so balik ako kayo mamaya kapag meron na tayong booking. So dito lang tayo sa Cavite, hindi tayo Manila kasi dapat maaga pa lang nasa bahay na ako para makapagpahinga ako ng ayos, kasi bukas alas 5 ng umaga ako aalis sa puntang agency. Magmumotor na lang ako kapag maganda yung panahon. Pag masama is wala akong magagawa, mag-commute ako. Ayoko na magkotse doon, wala akong paparadahan doon at napakahirap ng parking dun sa Makati. So yan mga kawasak, may nakuha tayong booking, kaso papunta siya ng SM Dasma, SM Tansa guys, no? So yan, magkano din, 500 plus. So may una tayong dumating na booking papuntang Bonifacio, Taguig, so hindi ko kinuha guys, 700 plus. Tapos dumating naman tong booking na to sa Tansa lang, is kinuha natin, no? So biruin mo, 200 lang yung difference, pero ang layo ng diferensya, ang layo ng kilometro na diferensya sa kilometers, no? Kailan mga kawasak, siguro pumunta muna kay ate, daanan ko si ate. Ay hindi, kasi on duty siya sa Miniso kasi nagtatrabaho yung ate ko sa SM City Tansa din mismo, no? First booking 500 pesos, so okay na to kaysa dun sa Manila tayo, no? So much better to. So at least nasa Cavite tayo, tapos SM din yung punta, so maybe dun tayo maglagay muna ngayon, SM Tansa, di ba? Siguro may mga magbubukbok din naman dun na doon lang sa Tansa, ano? So hindi pa naman ako nakakapag-pick up doon. So first time ko din naman na magde-drop off sa magde-drop off sa Tansa, sa SM, no? So hindi naman ako nagagawi sa SM Tansa na yan. Ngayon lang talaga. Nagulat nga ako saan kaya to? 500 pesos. So SM Tansa pala. Saan ba ako pinadadaan ng ways natin? So sa ulo ko naman din doon, kahit saan ako mapasuot. Yung papunta lang doon kasi taga doon si ate at madalas ako doon sa Tansa, sa Memikara. Taga doon yung kapatid ko guys. Ay, busog pa ako dami ko kasi nakain. Kumain na ako kasi ng madami guys mga 10:30. Para nga hindi na ako uuwi ng lunch or hindi na ako magbabaon ng lunch ko. Kaya hindi na ako kakain ng lunch sa labas. Alright mga kawasaka, dito tayo sa SM Tansa, Cavite. So yun na pick up natin guys, tinanong ko kung pabalik din ba siya ng Dasma mamaya. Oo daw, may asikasuhin lang daw siya dito. So ang ginawa ko, sabi ko ako na lang yung magsahatid sa kanya. Taga din lang din naman ako. Makati no. So baba na naman ang natin ito, acceptance rate, kasi tumatanggi tayo ng mga pa-Manila. Tinanggap ko yun. Malayo. Malapit kasi ito sa Manila guys Magkakabitex lang dyan, tapos Pasay na. Ang baba na naman ang acceptance rate natin. Maganda talaga kung nasa Dasma tayo So okay na yan siguro, tain ko, tapos magliwaliw muna ako dito sa SM. Tapos nakita ko yung ate ko, papasok pa lang, message ko nga wala na palang load to. Sila mga kawasak, sabi ko sa kanya babalik din siya, mga 4 or 5 daw, pabalik din siya ng Dasma. So sabi ko, ako na lang sa kanya, ako na lang ang maghatid ulit kung pwede daw yon. Sabi okay, tapos binigay ko na lang yung contact ko para i-message niya na lang ako if ever na pabalik na siya ng Dasma guys. So yun lang. So yun lang mga kawasak. So magantay-antay lang muna ako dito, or hanap muna ako maihian somewhere dito, or pasok muna ako sa loob ng SM guys para tawag doon, makaihi ako. Tapos puntahan ko din si ate doon. Nakita ko late siya 12:37 na. Tapos ngayon pa lang siya ngayon pa lang siya pumasok. Kita ko tumawid doon, binubusinahan ko, di naman ako nakakilala. So yun lang mga kawasak, amaya na lang ulit. At pag nakakuha ako ng pasahero dito, edi goods. Pag hindi, edi antayin ko na lang si sir, no? So may nakuha tayong bookings guys na dito lang din, Tansa to Tansa, 200 pesos. So ito, punta ako dito sa terminal na to. So nandito yung ating pasahero. So papasok ko pa ba dun? Sila mga kawasak, so kunin ko muna to. At ayun, mamaya na lang ulit. So guys, kakababa lang nila.
SM Tansa. So nag-set di ako papuntang SM Tansa, no, para hindi tayo maligaw, guys. So hindi ko naman ako makakuha ko dito kasi medyo liblib na to, guys, eh. No, pero sana naman may mag-SM ngayon para di pa pick up natin, no, maisabay natin hanggang SM. So pag wala is dun muna tayo mamalagi sa SM Tansa. So, baka may naiwan sila. Mahirap na bumalik. Kasi yung mga types na naiwan, tulad ng minsan, guys, nakaiwan ng medyas ng bata. So nakatatlong pasahero na ako after nung may baby. Kasi sa baby yun eh. Nakatatlong pasahero na ako bago po makita. Sabi, boss, may naiwan atang pasahero sa pasahero mo. Sabi niyang ganun. Nakita ko sa bata, yun lang naman yung nasakay kong baby. Sabi, medyas patay. Buti hindi na pinaano. Buti hindi na pinabalikan nung may baby, hindi na ako tinawagan para ibalik yung tawag doon, yung medyas nung anak niya, kasi hindi ko din naman, nalimot ko na din kung saan ko ba na i-drop off yun. Buti hindi na ako may message, guys, So yun, ngayon ay pupunta tayo dun sa main highway. Parang bypass siya na nagko-connecta sa yan, Tansa din naman. Tansa ata yun. Papuntang 13. Tapos papunta dito sa may Tansa. So malapit na din to sa Naik eh. Yan mga kawasak. Uy, nakakamagkano na tayo? 725. Ano pa lang, 2 bookings pa lang, no? Nakaka 700 na tayo. Plus mamaya pa kung kukontakin tayo ni sir. Sana kontakin niya ako kasi aantayin ko siya. Kailangan ko pala mag-load, guys. Wala palang load yung binigay kong contact sa kanya para maano niya tayo, para ma-reply ako siya if ever na mag-message siya. So mura lang naman nilo-load ko, guys. 100 pesos para sa 7 days. Mamaya doon niya ako maglo-load sa labas. Ang hirap pag nagda-drive. Pagka nakagarahe na tayo siguro. Pagka nakapark teka, tigil muna tayo para mag-load. Tamo, globe to nakalagay dito. Dapat TNT. Saya all 20, only FB and ML, only TikTok din, guys. Tapos only call, only text per 7 days. Tama, napakamura na ng load ngayon. Di tulad dati, guys. Sabagay 70 pesos lang naman dati. Data lang. Parang 2 gig data ba yun? Yan may load na tayo. Kaya pala kanina mistop yung Spotify natin. Sabi, bakit kaya ayun na nagluloko na naman natin yung cellphone ko. Yung pala wala nang load. Ay, buksan natin na auto accept para meron tayong opportunity alert. Ganyan, guys, kapag ka nag-set di kayo, i-on nyo din yung auto accept kung naka-manual kayo lagi. Kasi nga para pasukan kayo ng opportunity alert if ever na trip nyo yung papasok na biyahe na pataliwas sa dadaanan nyo, is pwede nyo itakbo yun. So kung hindi naman, pwede nyo i-ignore. Hindi mababawasan ang cancellation rate at saka acceptance rate nyo kapag ka naka-on yung auto accept plus opportunity alert. Ignore lang. Di tulad kapag ka naka-manual is makikita mo yung cancel. So madadali ka naman dun is acceptance rate. Hindi, completion rate ata. Dun ata bababa yung percentage mo. So ang downside lang naman dun kapag ka bumaba yan is yung mga incentives kasi ay hindi mo makukuha. Tulad nito, 75% na lang yung completion rate ko kasi nakadalawa tayong tanggi ng booking papuntang Manila naman kasi yun, guys. So yun, nakakawasaka dito tayo sa SM Dasma at hindi ko na kinuha yung kaninang sinabi ko sa inyo. Kasi yung ate ko ay nandun lang din sa SM Tansa. So may pinadala siya dito sa may SM Dasma, guys, kaya tumawag sa akin kanina yung pasahero natin. So hindi ko na siya pinick up at may pinadala sa akin si ate papunta dito sa SM. Parang related sa trabaho, guys. So kinuha ko, binigyan niya akong 700, sa company naman yun company pera kaya. Kaya binayaran niya lang ako. Yun. So nakamagkano tayo ngayon? Tayo ay naka 725 plus 700. Naka 1.4 na tayo. Ay kunti pa lang yung tinakbo natin. May 1.4 na tayo. So hindi ako naggas kahapon. Siguro yung binayad sa akin, Gcash niya binayad yung 700 ay ko na lang, igas ko na lang ngayon. Total 2 bars lang yung nabawas sa atin ngayon, kaya igagas ko. Magantay pa ako dito, guys, yung papunta sigurong 13 para hindi naman sayang ang punta natin sa SM kasi Sunday ngayon is baka naman magkakaroon tayo ng pasahero. Sila mga kawasak, mamaya lang ulit. Di ko alam kung magkakaroon pa ako, siguro 1 oras lang, 4:48 na nga, siguro hanggang 5:30. Kapag wala ay gagaod na tayo, uwi na tayo kasi maaga tayo bukas. So choking SM 13 yan.
Chowking SM13. Nag-set di tayo pa 13 para pabalik natin is madali na tayo makauwi. Hindi kasi ganun ka-traffic dyan sa papuntang 13 nga, lalo't ngayon Sunday. Pero kung weekdays is matraffic dyan. Pero ngayon naman Sunday is wala ganun ka-traffic kasi mga walang pasok. Sa mga mall lang traffic ngayon. So yun mga kawasak, no? So ang gagawin ko ngayon ay maghugas na lang ako ng kotse sa bahay kasi nga alas 5 na, 5:10 ng hapon at maaga pa tayo bukas, no? Maaga pa ako bukas para pumunta sa agency at pumunta dun sa clinic namin, no? Kasi may authorized na clinic yun, yung parang partnership ng agency namin, yung clinic. Tapos magme-medical ako doon. Di ko alam kung anong oras ako aabutin, siguro abutin ako ng gabi. So ang gagawin ko ngayon ay maglinis na lang muna nitong sasakyan natin para malinis siya, tapos kukuberan ko ulit, no? Para kapag gamit natin sa Wednesday or ewan ko makakabiyahe yung Wednesday sana maaga ako makauwi bukas para Tuesday pala ang gamit. Sana maaga ako makauwi bukas Monday para sa Tuesday ay makabiyahe tayo ng maaga, no? Gusto kong mag-try ng bumiyahe ng maaga dito sa Cavite, no? Sa Tuesday. Pero kung gagabihin ulit tayo like dati, kasi nakauwi ako nun is alas 12 na parang 10 na kami natapos dun sa medical na yon. Kasi inantay pa yung doktor na magbabasa ng ECG ata. To the echo ba? Or to the echo nga ata yun, or ECG. Ewan ko kung ano yung mga tawag dun sa mga lintik na yun. So yun mga kawasak, linisin ko na lang to. Tapos kubera natin para sa Tuesday, pagka nagbiyahe tayo Tuesday or Wednesday, kasi baka pabalikin ako Tuesday or Wednesday ay paggamit natin, din na natin kailangang punasan ulit. At para bukas maghapon, kasi mag-aalikabukin na naman to doon sa ating garahe, ay hindi ko na kailangan magpunas tsaka maglinis bago natin gamitin, no? So yun mga kawasak, ang kinita natin ngayong araw ay 1,400 plus. Tapos yun lang, magagas ako ng 700 kasi hindi ako naggas na pagpalagay na ang nakain yan ay 300 lang sa gas, kasi biro mo tansa lang, balikan lang ng ng dasme. Pero nakakuha ako ng isa doon, malapit lang naman din. Di ko sure kung may isasama ko kayo bukas, pero try kong mag-vlog papunta doon, tsaka pabalik lang naman, papunta lang naman doon, tsaka pabalik ako makakapag-vlog kasi hindi naman pwedeng mag-video doon sa loob. Tapos turo ko na lang din sa inyo kung saan yung agency ko na papuntang Japan, no? Actually recommended naman niya nung namin, nung teacher na hapon. Basta yung agency ko na yon ay bago ko makilala is na-hard na muna kami, tapos saka kami pinadala doon sa agency para yung agency yung magpa-process ng papers namin, no? So yun, Tagalukban na si Mabi Sensei, yung nire-recommend nila ay mga Tagalukban o kaya graduate ng SLSU sa Lukban. Tapos pag na-interview ka, kunyari ako nirecommend kita, na-interview ka, nakapasa ka, actually hapon yung magi-interview sa'yo, tapos may translator lang sa gilid like before. Pero dati yung sa amin ay mismong hapon na nakakaintindi ng English, yun yung nag-interview sa amin. Pero ngayon yung mga boss na ang kausap, tapos may katabi lang na Filipino translator, parang si Vince, translator ng boss ko yung si Vince, yung kasama ko dati sa Japan. Tapos yun, pag nakapasa ka, pag okay ka doon, saka kanila ita-transfer doon sa nag-aayos ng papers namin sa Japan na isa ding hapon. Tapos after nun, saka kanila ita-transfer sa agency. At sila yung magsasabi ko ano yung mga papers na dapat mong ihanda, papers na dapat mo i-submit sa kanila, and then yun, sila din magsasabi kung kailan ka magme-medical, sa kanila ka din kukuha ng referral para sa medical. At kahit di ka na magtanong-tanong doon is pakita mo lang referral, alam na nila yung gagawin sa'yo. Tapos magdala ka lang ng cash, kasi ako noon ay almost 10,000 mahigit yung aking nagastos. Lahat-lahat na yun, kasama na yung transpo, yung pagkain ko, tapos yung binayaran ko sa loob, yung mga gamot, ganon. Sila mga kawasak, ride safe always and peace out.